Magandang gabi. Laging ganda ng paliwanag pero baka magsawa sila, Pastor. Anyway, kumusta po kayo? So, maganda tong topic natin for tonight kasi medyo important siya sa pagninegosyo. Pero pag nagsisimula kang magnegosyo, baka hindi mo masyadong mag-grasp, pero mas maganda kung mapipicturan mo yung mga notes natin para mag-gets ninyo. Kasi gusto kong sagutin yung tanong last time eh. Last week kasi, may mga ni-request na topic. Sabi ko, paano ko kaya ito mapapababa dun sa degree na hindi, sobrang, hindi masyadong malalim. Dapat yung sakto lang, pwede sa lahatan, kasi iba-iba yung level ng pagninegosyo natin. May iba dito mga bilyonaryo na, may iba na nagsisimula pa lang, di ba? So, mga nanonood, yung iba dyan, bilyonaryo yata eh. Pero, itatry kong i-discuss yung mga request last week sa pinakamadaling paraan na maintindihan ng lahat. So, bibilisan ko kasi dalawang topic to eh, na medyo sinorten ko lang. Okay, so, are you ready? Yes. I cannot hear you. Are you ready? Yes. Yun. So, let's discuss this. The roles of companies C-suite. Ngayon nyo lang ba ito narinig? Most of the time, people are, tinutukoy nila to as executives. Pero, last week kasi, tinanong ako, baka pwede daw ako magbigay ng konting discussion, kahit konti lang, ano yung mga roles ng mga executives. Okay? So, tingnan nyo lang na maigi, kasi alam ko naririnig nyo na to. Baka lang magkaroon kayo ng idea. Ganun pala yun. Okay? So, wala ako dito. Ano to? Nagkamali-mali na. Yan. So, gumagana ba yung akin? Yan. The C-suite or chief suite, lahat ng C-suite, paano ba yung bigkasin? Suite? Bala kayo, basta Pilipino ako eh. Suit yan sa Philippines eh. C-suite is the highest ranking level of executives. So, you always remember that all C-suites are executives, but not all executives are C-suites. Diba? Lahat daw ng C-suites or C-suites, lahat yan ay executives. Pero hindi lahat ng executives sa kumpanya nyo ay C-suites. Okay? I'll discuss it. Ito yung mga executives. Broad category na to. Bahala na kayo kung ano yung tawag sa mga kumpanya, sa inyo, sa kumpanya na meron. Tawag nyo dun sa mga taong nandoon. Pero mga executives ay president, vice president, or VP, Senior Vice President, SVP, General Manager, GM, Managing Director, Director, Country Head, Head of Operation. Kasama dyan yung C-suites, COO, CFO, CEO, kasama CMO, kasama dyan sa executives. So this is the idea. If you run something parang mali, and are accountable for results, you're an executives. Okay? So, pag nagra-run ka daw ng something, it's a system or ikaw ay nagmamanage, tapos ikaw ay accountable sa resulta. Ikaw yung sisisihin pag hindi nagkaroon ng resulta, executive yung tawag sa'yo. Now, next na lang po. Every C-suite title starts with chief. So, ano-ano yung mga yon? Mabilis lang to, mabilis lang. Gusto ko lang i-discuss to. 4 C-suites roles. CEO,
Chief Executive Officer, overall direction. COO, Chief Operating Officer, execution system. CFO, Chief Financial Officer, money system. CHRO, Chief Human Resources Officer, people system. Most likely, ito hindi ito nalalagay sa mga C-suites dito sa Pilipinas, pero napaka-importante na powerful din yung HR. Kaya, meron siyang C-suites level ng executive. CMO, Chief Marketing Officer, Growth System. CTO, Chief Technology Officer, Tech System. CSO, dalawa yan. Chief Sales Officer, Sales System, and CSO, Chief Strategy Officer. Most likely, itong Chief Strategy Officer, CEO na yung gumagawa nito eh. Kaya hindi na siya masyadong nabibigyan ng pansin sa mga corporation. So, next, ito yung key idea. C-suite leaders don't just manage people. They own company-wide systems. So, sila yung nagpapatakbo ng sistema sa mga corporation. Okay, bibilisan ko kasi hindi ito masyadong mahalaga. Next, responsibilities of the C-suites. Daanan na lang natin, basahin ko lang. Number 1, CEO. Roles, vision, direction, final authority. Next, the CEO is responsible for where the company is going, kung saan papunta yung kumpanya. CEO yung may handle nun. Ito yung key responsibilities niya. Set the vision, mission, and long-term strategy. Make final decision on major issues. Builds company's culture and values. Represent the company to investors. Siya yung nakikipag-usap sa mga investors. Siya yung nagre-represent sa partners and public, lalo na kung naka-IPO na yung company. Ensures the company stays aligned with its purpose. Why and where, yan yung kanyang focus, yung mindset niya, big picture, future-oriented. Not micromanaging daily operation. So, hindi siya nakikialam sa operasyon. Okay? So, bilisan ko ng konti. Kaya mo bang dalhin na lang sa baba? Isesend ko na lang to sa GC, ha? Kasi mauubos yung oras ko. Kala ko kaya ko to ng 10 minutes. Hindi pala. Okay. So, sa pinakamababa, nakalagay dyan, sige pa po. Sa ano na po? Sa simple executive flow. Pinakadulo na po yun eh. Maganda mapag-aralan nyo rin to kung kayo ay nagninegosyo. Kasi mapaghahandaan nyo yung mga kailangan ng kumpanya. Yan. Oh. Simple executive flow. Very important. CEO decides the direction. Pwedeng pabuksan ng aircon dito. Kasi parang tumutulo na yung pawis ko eh. Sabi ko, ba't ang init? Kinakabahan ba ako? Nakapatay po pala yung mga aircon dito sa harap. Sabi dyan, yung CEO daw, nagde-decide ng direction. COO builds the engine. Ayan yung parang nag-aayos ng makinarya para tumakbo yung kumpanya. CFO protects the fuel. Fuel is the money, the financial stability ng kumpanya. Pag sumabla yun, hindi natatakbo, wala ng gas, wala ng fuel. CMO attracts the market. Sales brings the money. HR builds the people. And CTO or Chief Technical Officer ay supports scaling sa paglaki. Napaka-importante rin nun. Yung ano tawag dito? Yung pag-i-improve na sa sistema ng buong kumpanya. Okay? So, this is the common mistakes. Common mistakes is, in small companies, one person doing all roles leads to burnout, confusion, and poor growth. So, sa isang kumpanya pala, kahit sa isang organisasyon, hindi dapat bida-bida yung isang tao. Dapat hinahati-hati yung trabaho. Yun yung ibig sabihin nito kasi ano tawag dito? E-exhaust yung tao. Kasi trabaho mo lahat ay iniisip mo. No?
Babagal yung growth kasi imbis na isang sistema lang iniisip mo para mas maging oriented o maging maayos, magkaroon ng order dun sa system na yon, eh, lahat ay iniisip mo. Gulo-gulo na yung nasa utak mo. Kaya sa malalaking kumpanya, hinahati-hati na yung trabahong to. Kasi hindi na to kayang isipin ng lahat. Pag sobrang laki na, pag meron na kayong at least 100 to 1,000 employees, masakit na sa ulo pag ikaw na mag-handle lahat. Siguro pag nagsisimula ka pa lang, 5 pa lang kayo sa kumpanya, eh, medyo madali pang i-handle. Pero pag tumatagal, medyo mahirap na eh. Nasakit na talaga ulo nyo, may exhaust na kayo. Kahit napakaganda nung resulta na nangyayari, naranasan ko na sumakit yung ulo ko, tapos nag-crash yung bumigay yung mga pundasyon kasi hindi mo na natututukan. Ang nakikita mo na lang nasa ibabaw, pero yung malalalim ng mga bagay, hindi mo na nakikita. Meron na palang malaking issue. No? So, ang solution, even you are solo, think in roles, not titles. No? Huwag kang maging mayabang kung ikaw ay CEO. Isipin mo pa rin yung role mo. Kahit na ikaw ay CEO, na CMO, na CFO, pinagsama-sama mo na sa sarili mo, pero think of the role. No, kailangan mo pa rin ng mga tao dun sa baba na yun. At sila yung papagawin mo para hindi loaded yung utak mo. Okay, meron ako dito ang organizational chart. Yan. Para magkaroon kayo ng idea. Sa mga malalaking kumpanya, ito yung makikita nyo. Merong owners or shareholders, tapos may board of directors. So, hindi lahat ng owners at hindi lahat ng shareholders ay board of directors. Yung board of directors and owner, pinagbobotohan nila kung sino yung magiging, yung mga owners tsaka shareholders, pinagbobotohan nila kung sino yung magiging board of directors. Okay? Lalo na kung, medyo magulo pa to lalo kung holdings yung kumpanya, marami siyang mga brands, maraming mga kumpanya na hawak yung isang kumpanya. Medyo magulo pa to. Pero ito yung pinaka-basic. Gusto ko makita nyo to. Sa ibaba ng board of directors, nandun yung CEO and president. Sorry, president ang nalagay dyan. Pero CEO/president. Minsan, magkaiba pa yung CEO, magkaiba pa yung president. So, sino mas mataas sa dalawa? Most of the time, mas mataas yung CEO tsaka president. Yung president, nagre-report lang sa CEO. Yung CEO, yung nagre-report sa board of directors. Siya yung representative ng lahat ng sistema sa loob. Okay? Hindi porkit may-ari ka ay CEO ka na. Yung iba, ina-hire lang nila. Yung board of directors ay nag-hire ng CEO. Tinitingnan nila sinong CEO magaling. Ipipirata nila yan galing sa ibang kumpanya. Tapos si CEO magre-report sa board of directors. Tapos si president yung nagre-report kay CEO. Ngayon, si CSO, sabi ko kanina, yung Chief Strategy Officer, direkta yon kay CEO. Okay? Medyo magulo, pero gusto ko makita nyo na ganito yung pagkakasunod-sunod. Pagkatapos ng president, nandun lahat, pantay-pantay, lahat ng C-suite. Lahat ng CMO, CFO, pantay-pantay yan. At may kanya-kanya silang sistema. Tapos sa ilalim nila, merong mga executive, senior management. Nandyan yung VP, nandyan yung overall manager, general manager, nandyan lahat ng mga pinagmamanage nila. Kasi si C-suites, hindi rin sila pumupunta sa operation. Sila lang yung gumagawa ng sistema. Nag-iisip paano mas maging maganda yung sistema, tapos kumukuha sila ng idea sa ibang executive. Paano natin papagandahin to? O yan yung, kasi executive yung magbibigay ng direction or ng tawag doon, ng utos doon sa mga nasa baba. Execution na siya. Okay? Now, alam ko medyo magulo to. Hindi ko na masyadong i-discuss. Pero gusto ko maunawaan ninyo, ano yung pinaka-importante sa sistema ng isang negosyo? Kahit sa simula pa lang, paano? Paano sisimulan yung isang business? Kasi most of the time, katulad ko nung ako ay nagsisimula, ito medyo maganda-gandang usapan na to, no? Nung ako ay nagsisimula, akala ko basta nagtayo ka ng negosyo at marunong ka magbenta at marunong ka mag-market ng produkto mo, tapos na yon. Okay na, may negosyo na tayo. Okay? Pero, hindi pala ganun.
meron palang 3 napaka-importanteng sistema sa kumpanya na dapat hindi mawala. Kahit sa organization. No? Doon na tayo sa next na slide. Ayan. The foundation of every real company. The 3 foundational system. Okay? Ano tong foundation, 3 foundational system? Okay? This must exist from day 1. Napaka-importante. So, bago mo isipin lahat nung executives, ng C-suites, lahat ng management na meron ka, tsaka mapunta ka sa, meron kang board of directors, tapos meron kang mga shareholder, kailangan mo maunawaan na pag nagsimula ka, ito yung 3 pinaka-importanteng dapat mong tandaan. At kung maglalagay ka man ng position at ilalagay mo man yung sarili mo sa position, dapat itong 3 to yung dapat mong maunawaan. Kung saan mo ilalagay, kung ano yung dapat mong unahin, ito yung nagsisilbing foundation. Sino yung nakakaalam ng bangkito? Yung 3 paa na upuan. Ha? Pag tinanggal mo yung isa doon, hindi na makakatayo. So, ibig sabihin ko, yung 3 pag-uusapan natin ngayon ay 3 bagay na hindi pwedeng matanggal kahit isa. Pag natanggal, hindi na makakatayo yung kumpanya. No? Pwede nagbabalancing lang, pero hindi na talaga makatayo ng maayos kasi 2 na lang binabalance. Try ko nga. Ang hirap eh, oh. Di ba? Pag wala yung nasa likod, pag wala yung nasa kanan, pag wala yung nasa kaliwa, ito 4 pa to. Pag natanggal yung isa, hindi na. Shaking. Close to, collapse. So, ano tong 3 to? Ayan, ito. Papakita ko sa inyo. Management system decides, direct, and executes work. Okay? So, di ba, lahat ng C-suites, lahat sila ay may hawak ng mga sistema sa kumpanya. Okay, ngayon, etong 3 to, yung pinaka-importanteng system sa kumpanya na hindi pwedeng maalis. Na kahit na maalis yung ibang C-suites, etong 3 to yung hindi dapat mawala. Yung una ay management system. Most likely, ang may hawak nito ay COO. Pero dahil pag nagsisimula ka pa lang, ang humahawak nito madalas ay CEO/COO. Dalawa siya. CEO na siya, COO pa siya. Siyempre, nagsimula ka pa lang, wala ka pa namang mga tao. Wala pang masyadong, di ba? Hindi pa masyadong malaki yung kumpanya. Starting. So, number 2, HR system. Wow, napaka-importante nito. Ito yung nane-neglect natin. Akala natin simple lang to. Akala natin basta paggawa na lang tayong kontrata dyan. Di ba? Hindi basta mapasweldo mo yung tao. Hindi. Ang importante sa HR system ay yung ma-align at ma-discipline yung mga tao. Umpisa pa lang. Kasi kung hindi mo na madidisiplina yung mga tao, sa simula pa lang, lalaki ng lalaki yung alam mo yung undisciplined behavior or culture ng kumpanya, ng mga tao. Mahahawa at mahahawa sila. So, kaya napaka-importante ng HR system. And number 3, finance system. Okay? So, remove 1, the company destabilize. Okay? Destabilizes. Thank you. Remove 2, the company dies. Naawa na ako kay Pastor Jasser, ah. Baka nanonood kasi siya eh. Are there more systems? Meron ba? Meron. Yes. But they are supporting systems. They do not hold weight by themselves. Ibig sabihin, kaya siyang i-handle nung 3 sinabi ko kanina. Supporting lang sila. Why? These 3 and only these 3 are foundational. Everything else is a subsystem, not foundation. Ano yung mga system na yon? Or they call it departments. Eh? Ano to? Nalalagay mo. Ayan, malabo lang. Tignan nyo dito, malinaw. Systems, sales, pasok yan kay management. Yung system ng sales, pasok kay management system.
Yung marketing, pasok kay management system. Yung operations, pasok kay management system. Si IT, pasok kay management system. Admin, pasok kay HR or finance. Finance. Legal, pasok yan kay finance. Risk and compliance. Procurement, pasok kay finance. Training and L&D. Ano yung L&D? Sino nakakaalam? Learning and development. Meron pa yan yung TA. Ano yung TA? Kasama yun sa system eh. TA system. Talent acquisition. Kasama sa sistema yon ng mga malalaking kumpanya, lalo na sa mga call center company. Meron silang sistema, ibang department yun. May head yun. So kasama yun dyan sa HR. Tapos yung culture, HR na rin. Okay? So, ibig sabihin, yung tatlo lang na binanggit ko kanina, kaya mo nang magpatakbo ng kumpanya na hindi siya tutukod. Hindi naman pera lang yung dahilan. Kailangan maging magkaroon ng matibay na sistema dun sa bagay na yun. Tandaan nyo to pag nagsimula kayo ng negosyo, tandaan nyo yung tatlo. Yun yung tatlo yung dapat laging nasa isip ninyo para magkaroon ng pundasyon. Ibig sabihin, pag wala kayong tatlo nito, isa lang yung pundasyon nyo ay hindi malalim, yung pundasyon nyo ay madaling masira. Now, why only these three are foundational? Again, because a company is only three things at its core. Ano yung core? Number one, a decision-making entity and execution entity. Ano yan? Management. Yan, management system. Number two, human organism. HR system. Number three, financial organism. Finance. Naunawaan nyo na ba? Etong tatlong to yung napaka-importante. Sa mga matatagal na, alam ko may mga iba-ibang na kayong department or system na ginawa, pero dun sa mga bago, napakahalaga nitong tatlo. Actually, dito rin umiikot yung ibang departamento. Nilagyan lang ng mga sistema or binuksan ng bagong mga department para mas mafokusan, mas strengthen. Pero hindi ibig sabihin na kung wala ka nung mga department na yun or system na yun, hindi natatakbo yung kumpanya mo. Itong tatlong lang to, kayang paliparin yung kumpanya na meron ka. Okay? So, wag niyo masyadong kasi nalulula kayo kanina doon sa sinasabi ko, grabe naman pala pag nagtayo ka ng kumpanya, kailangan mo yan. Hindi. Baka ma-over na tao, over-employed naman kayo. Pag sinobrahan yung daming tao, tas di naman nila alam kung ano yung gagawin nila. Hindi naman pang malaking swing yung inyong galawan. Di ba? So, maganda, matutunan nyo tong tatlo. Kaya ito yung pag-uusapan natin this December. Okay? So, everything else is a function, not a foundation. So again, the three foundation is management system, HR system, and finance system. Other systems are functions, not foundation. Common myth. Ito yung madalas na inaakala. Ako rin, kala ko, ganito yan. Marketing is the foundation. Kala natin yan di ba? Sales is the foundation kasi yan yung nagpapasok ng pera. Yung marketing, yan naman yung nagkikreate ng demand para sa kumpanya. Kasi nalalaman ng tao yung produkto mo Kaya yan, yung foundation. Yung sales naman, yan yung magpapasok ng pera. Kala natin yan yung foundation. Pag malakas yung kita, lalaki yung kumpanya natin. Pero without these three, kahit sobrang dami nyong kita, kung hindi nyo mamamanage yung operation and everything, kung hindi nyo mamamanage yung finance, at magiging pangit yung kultura ng mga tao ninyo, babagsak at babagsak kayo. Kahit sobrang daming benta, kahit pinakamagagaling pang salesman yung mga tao mo. Now, hindi talaga yan, yung myth na yan. Ano? Companies don't die from lack of marketing or sales. They die from bad people decision and cash flow debt. Pag naubusan na ng pera dahil sa mga maling desisyon, pag yung mga tao
ay nagkakaroon ng mga maling desisyon kasi hindi maayos yung sistema dun sa tatlong sinasabi ko, kahit napakadaming pumapasok na pera sa kumpanya ninyo, babagsak at babagsak. Naririnig nyo ba ako dyan? Hindi kailangan i-dagdagan ng boses. Okay? So, final thought. Final thoughts. Management, HR, and finance are the only foundations. Everything else is department, tool, or extension. Rule. If it cannot independently keep the business alive, it is not a foundation. So, let's talk about the series. Medyo may sipon lang ako Kaya, ngungo. Yung series natin, para mapag-usapan natin yung tatlong foundation, this is our series. The 3-tier business system. Ano yung 3-tier business system? Anong nandun? Management, HR, finance. Pero hindi ko sinasabing yan yung mismong 3-tier. Each system has 3-tier. O kaya, ang title ay 3-tier business system. So, hahatiin natin sa tatlo yung management, hahatiin natin sa tatlong antas yung HR system, at hahatiin natin sa tatlong antas yung finance. Para mas magkaroon ng kabuluhan yung gagawin ninyo sa pagmamanage ng tatlong to. Kailangan maunawaan nyo yung antas, yung level ng management system, yung HR system, tsaka yung finance system. Etong tatlo lang na to, pag ito lang yung natutunan nyo, naging pundasyon ng kaalaman ninyo sa pagpapatakbo ng negosyo, hindi lang 5 taon tatakbo yung negosyo nyo. Kahit hindi ganun kalakas sa simula, di ba? Kahit hindi ganun kaganda sa simula, pero gumanda yung pundasyon ng tatlong to. Naging maayos yung sistema ng tatlong to. Yung kumpanya nyo, maa-outlive kayo. Ay, maa-outlive. Patay na kayo, tumatakbo pa. Okay ba yun? Okay ba yun? So, are you interested? Tapos na tayo, next week naman. Pagod. Kasi may mga nagtatanong So, gusto ko maintindihan nyo na mahatiin natin yung topics natin sa tatlong yan. Management system, HR system, tsaka finance system. Okay? So, today we're going to talk about management system. Last month, I know, marami kayong natutunan sa HR, pero baka mas maging malinaw ngayon. Pero, punta muna tayo sa management system. Sabi diyan sa verse, next nga, sir. Ano yung next dyan? Yan. 1 Corinthians 14:40. Let all things be done decently and in order. So katulad last week, nagamit ko itong verse na to. Nung panahon na to, yung Corinthians ay nagkakagulo. Sila ay gifted church. Marami silang gift. May mga nagtatanks, may nag-heal. Pero para bang gulo-gulo sila, hindi nila maintindihan sino leader. Lahat sila ay nagsasalita, lahat sila ay nagtuturo. No, nagpapagalingan na sila. So sabi ni Paul, hindi ganyan dapat. Dapat kayo ay merong order. No? So, kung itinuturing mo na yung negosyo mo ay para kay Lord, sino nagsasabi dito yung negosyo niya ay para kay Lord? Kasi most likely, hindi naman kayo a-attend dito kung hindi nyo ino-offer yung inyong negosyo kay Lord. Kasi yun yung topic natin madalas So, kung yun naman pala, dapat may order yung negosyo. Okay? So, business fail not for lack of ideas, but lack of order. Yung organization din, yung mga churches, ganyan din yung nangyayari. Magagaling yung mga tao doon, sobrang talented, maraming gifts, but the problem is, wala silang order. Kaya, itong management system, pag-aaralan natin, yung order ng kumpanya. Paano nyo ba ima-manage yung negosyo? Okay? So,
Most businesses don't die because the market is bad. They die because structure is missing. So again, itong tatlong pinag-uusapan natin, yung pinaka-the best na simulan nyo para makagawa kayo ng magandang structure ng kumpanya ninyo. Great ideas collapse under poor system. Talented people burn out due to role confusion. Fast growth destroys companies not built to carry it. So kahit na sobrang bilis mo pang kumpanya na lumaki, pero hindi naman kayang hawakan nung management yung paglaki ng kumpanya nyo, ano mangyayari? Magko-collapse. That's why management system is important. The modern world call it management theory or management system. But the Bible calls it order. Sabi yun sa 1 Corinthians 14:40. Order ang tawag dyan. Kailangan may order. Kailangan pa ipagmamanage. Okay, so, order protects capital, structure sustains growth, alignment multiplies profit. God is not anti-business. So baka may mga naiisip kayo na pwede bang gamitin yung Bible sa business? Actually, all walks of life, all aspect of life, mababasa mo sa Bible yung tinuturo ng Diyos patungkol sa lahat ng aspeto ng buhay na meron ka. Kaya, pwede natin sabihin, God is not anti-business. Kasi He wants you to become successful. He wants you to grow. He wants you to prosper. That's why business ay hindi naman pinagbabawal. Ang pinagbabawal lang yung love of money. Pero yung pagninegosyo at makatulong ka sa iba, hindi pinagbabawal. Ano? Si God, anti-chaos. Ayaw niya ng kaguluhan. Because God is God of order. Our God is God of order. Gusto niya maayos. Kaya ang tinuturo niya sa iyo sa Bible ay management. Okay? The kingdom of God operates like a government. And every scalable business must do the same. Okay? Government lang naman natin magulo. Yaan nyo na. Why every scalable business operates in 3 tiers? Why? Parang mali yung aking. Yan. No business can scale. Yan, ito yung sagot. No business can scale on talent alone. No company survives on passion forever. Ganda nga ng passion mo kasi sabi ng mga gurus, pag ikaw daw ay magninegosyo, kailangan passion mo. Para kahit na hindi ka na kumikita, gagawin mo pa din. Di ba? Narinig niyo na ba yun? Kahit na hindi ka na kumikita, gagawin mo pa din kasi passion mo yan eh. Actually, hindi ganun yung pagninegosyo. Self-fulfillment yung ginagawa mo. Hindi self-serving yun, hindi serving yourself. Ang business ay serving yourself. Okay ba? Ha? Ang negosyo, para lang mabalikan natin yung mga last time na topic, hindi siya self-serving, kundi serving yourself. Naintindihan? Binibigay mo yung talento mo para sa ibang tao, tinutulungan mo sila maging magaan yung buhay nila. Bibigay ka ng trabaho, nagbibigay ka ng solution sa problema nila. That's business. So, every healthy organization works through 3 tiers. Someone must define direction, someone must build systems, someone must execute daily works. When these are mixed, confusion, conflict, and collapse follows. Ito yung tier 1 ng management system. Tier 1, pinakamataas sa hierarchy ng 3 tier. Hatiin natin sa 3 tier kada system na pag-usapan natin. So today, management system, hatiin natin sa 3 tier. Ano yung antas, yung level. Tapos next week, HR system, hatiin din natin sa 3. Tapos last, kasi
Pasko na sa susunod na mga Thursday, tsaka New Year. So, 3 week lang tayo ngayon. Pag-usapan natin to. Ang pangatlong linggo, yung finance system, which is, for me, important kasi yun yung maraming sumasablay. Sablay din ako dun. Kaya mag-alala. So, Tier 1, leadership. The owners of vision. Ito yung mga titles niya sa modern world. Sila yung business owner, yung founder, yung chairman, CEO or president, managing director. Sa organization, sila yung mga, sa church, sila yung head pastor, ganyan. So, sila yung nasa level ng paggawa ng vision, mission, values, core values, yung mga ganyan. Okay? Yung culture sila yung gumagawa. Nandito side yan. Now, sabi dito sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Okay, hindi natin to pwedeng i-apply sa kung ano lang na vision. Okay? Yung vision na tinutukoy dito, Yung vision na tinutukoy dito ay vision na nanggagaling kay Lord. So, yung vision na nanggagaling kay Lord, align sa kagustuhan niya. Wait Inom muna ang tubig. I-grasp nyo muna yung sinabi ko. Kung yung vision mo ay magkaroon lang ng malaking bahay, magkaroon ng maraming sasakyan, magkaroon ng jet, ng private plane, ng isang isla, if that's your vision, it's not from God. Kung self-serving. Kasi ang sabi ng Diyos, unahin mo yung kapakanan ng iba. So, kung yung vision mo ay makatulong sa mas maraming tao, yun yung importante. Now, bilang nandun sa pinakamataas na antas ng tier 1, dapat ikaw alam mo yung vision at maibibigay mo sa mga tao yung vision. Kasi kung wala daw yung vision, yung revelation, yung maayos na vision, yung align sa kingdom, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Ibig sabihin, yung perish, uncontrollable or hindi mga disiplinado. Pag wala yung vision, magiging cast of restraint. Ibig sabihin, hindi, yung walang self-control, walang pagdidisiplina sa sarili. Ganun yung mangyayari sa tao. Naintindihan? So, role of Tier 1 defines long-term direction, makes big decisions, set culture and values, protects capital and identity. CEO talagang trabaho to eh. Tier 1 ng management, CEO. Okay? Answers why, bakit tayo nandito, and what. So, leadership sets policy, not procedure. So, yung leadership, policy yung ginagawa, hindi procedure. Yung procedure, ibigay mo yan sa tier 2. O yung step by step. Procedure, standard operating procedure. Hindi ikaw gagawa niyan bilang CEO. Ang gagawa niyan ay nasa ilalim mo. Okay? Ano yun? Ito na. Wait. Meron pa pala. A CEO who is busy approving receipts is already compromising the future. Leaders think years ahead, not days. When Tier 1 is weak, company chases trends. Employees lack clarity, so hindi malinaw sa mga tao. Ba't sila nandun? Strategy keeps changing. Business turns reactive, not strategic.
So, tier 2, management. The builders of systems. Ulit, sa management system, tier 1, tumatrabaho dito, yung visionary, yung CEO. With the board of directors, kung meron man. Pero syempre, kung ikaw ay nagsisimula, wala pang board of directors, ikaw pa lang may-ari, tapos ikaw na rin yung CEO, tapos baka ikaw na rin to, yung tier 2. Pero dapat ma-identify mo yung trabaho. Para kaya mong kumuha ng panibagong tao, pag lumalaki na yung negosyo mo, kukuha ka na ng panibago, pwede ba kitang gawing COO? Kasi hindi ko kaya ng trabahuin to. Nakafocus ako sa pagiging CEO, gagawin kitang COO. OOO ka lang ng OOO sa akin. Ha? Siya yung sa operation. Paggawa ng system. Okay? So, business title, o business titles, COO, Operations Manager. Kung hindi mo siya gagawing C-suite, gawin mo siyang Operations Manager or Department Head ng Operation, Director, Business Managers. So, ito yun na yung mga pagkakatiwalaan mong tao, nandito na to, tier 2 na to. Pero hindi na ikaw to pag lumalaki yung kumpanya mo. Dapat may managers ka na. Or kung gusto mo mag-set ng C-suites or executive, VP for operation or what, kung ano man. Dapat ma-set mo to. Naintindihan nyo? Na-identify nyo ba yung trabaho per tier? No? So, sa management, dapat ito yung mangyari. Sabi dito sa Exodus 18:21, sabi ng father-in-law ni Joseph sa kanya, but select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hates dishonest gain, and appoint them as official over thousands, hundreds, fifties, and tens. Anong sinasabi dito ni Jethro, yung father-in-law ni Moses? Tinuturuan niya ng leadership si Moses. Kasi exhausted na si Moses. Lahat ng Israelites, nung sila ay umalis mula sa Egypt, tinakas niya, di ba yung mga tao, hinabol sila, hinati niya yung dagat, tapos na-exhaust na siya kasi siya yung nagmamanage ng lahat ng Israelita. Sobrang dami nun. Exhausted na siya bilang leader. Sabi ni Jethro sa kanya, maglagay ka kasi ng mga manager mo na magmamanage ng 1,000, magmamanage ng hundreds, magmamanage ng 50s, at magmamanage ng tens. So maglagay ka ng mga executives mo, maglagay ka ng mga managers mo, ng supervisors mo, parang ganun yung sinasabi ni Jethro. So ikaw din dapat ganun. Para hindi ka ma-exhaust. Magawa mo ng tama yung trabaho mo. No? Hindi maging clog yung utak mo, kakaisip ng lahat. Moses could lead people, but he nearly collapsed without managers. So, role of tier 2 converts vision into process. So, mula sa tier 1, yung vision na galing kay tier 1, kay CEO, i-convert ni COO sa proseso. Siya na yung gagawa ng yung SOPs, KPIs, reporting system, tapos magre-report siya kay CEO. Okay? Manages workflows, deadlines, accountability, protect quality and consistency, decides how things will run. So kung si CEO ay why and what, ito namang kung si tier 1 ay why and what, si tier 2 ay how, paano gagawin. Na yung vision mula kay tier 1 ay ma-execute. Siya yung gagawa ng proseso, performance, nandiyan yan lahat eh. So, management does not replace leadership. So, tier 1 leadership, tier 2 management. Hindi pwedeng palitan ni management si leadership. Si leadership pa rin yung nandun sa tier 1. Sila pa rin yung nagsiset ng vision, nagsiset ng mission vision, tsaka ng culture ng kumpanya. Tapos si management yung mag-execute. Sabi dito sa Luke 16, ipasok ko lang itong mga verse na to.
Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, ba't ko ito ipinasok? Kasi kung kayo ay kukuha ng mga managers, kailangan maging palatuntunan ba? Anong tawag doon? Panuntunan yun. Panuntunan nyo to. Ha? Dami ko na kasi iniisip eh. Sa susunod, pag nag-request kayo ng topic, isa-isa lang ha. They connected naman, no? Na-connect ko naman. Dapat maging panuntunan nyo to pag kumuha kayo ng managers. Kung hindi mapagkatiwalaan sa maliit, huwag mong pagkakatiwalaan sa mas malaki. Yari ka doon. Okay? So, business don't scale because of prayer alone. Pray ka ng pray, gumanda yung negosyo mo, pero hindi mo naman inaayos yung sistema. They scale because systems are built. Kaya ang tinuturo sa'yo ni Lord, wisdom. Alam mo, yung pinakamagaling na hari, pinakamayamang hari ng Israel, sino? Solomon. Anong hiningi niya? Wisdom. Kasi napaka-importante, meron kang wisdom. Wisdom para magkaroon ng sistemang maayos. Sabi niya, anhin ko yan kung hindi ko naman alam paano hawakan. Bigyan mo ko wisdom, Lord, para ma-handle ko yung mga ipapahandle mo sa akin. Diba? So, when Tier 2 is weak, CEOs do operational work. Yan na. Mapagod na yung CEO natin. Decisions, bottleneck. Mahirapan na mag-decide. Chaos hides under hard work. Magulo na kasi sobrang trumatrabaho na lahat eh. Kasi weak yung Tier 2. Pati CEO, nandun na sa daily operations. Pero okay lang naman yun sa simula, ha? Hindi ko sinasabi na simula ka pa lang eh. Ikaw pa lang mag-isa sa kumpanya mo. Gusto mo na ipasa sa iba yung trabaho, eh wala ka namang asahan. Di ba? Sa simula, pwede. Pero kaya natin ito pinag-aaral para magkaroon ka ng delegation. Okay? Napaka-importante. Okay. Growth creates stress instead of profit. Tier 3. Ito na. Execution. So, Tier 1, leadership. Tier 2, management. Tier 3, execution. Okay? This is the management system. Three-tier of management system. Ha? Execution. Business titles. Employees, staff, associates, sales agent, frontliners, technician, operators, ito na yon, ha? Nandito na yung talagang gumagawa. Ito na yung nagma-micro work. Sabi dito sa Colossians 3:23. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Napakaganda pag ito yung maging standard ninyo pag kayo ay nag-hire. Dapat ito yung maging standard ninyo na yung taong i-hire ninyo, ito yung mindset. Ito yung maging kultura. Ipinasok ko lang dyan kasi nahirapan ako maghanap na verse na sasakto dun sa mga topic ko ngayon eh. Pero gusto ko kayong maturuan kahit paano ng mga biblical principles na maa-apply ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Now, if you're going to hire, dapat malaman nila to. Kung ikaw man ay nasa antas ng Tier 3 sa kumpanya na pinagtatrabahuan mo, o kung nasan ka mang organization, tapos nasa Tier 3 ka, tandaan mo tong verse na to, Colossians 3:23. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So, para kay Lord yung ginagawa nyo. Okay? Now, role of Tier 3. Tatapos na po ako. Execute defined task, delivers measurable results, interacts with clients and customers, sila na yung mga frontliners represent the brand daily. Okay? This is where customers decide. So,
nasa responsibilidad na ng Tier 3 yung decision making ng mga customer. Pag hindi maging maayos yung Tier 3, yung mga clients, mga customers, magde-decide yan to live, not to stay. Naintindihan? Kaya important din yung Tier 3. Kailangan maunawaan nyo na important. Sila yung gagalaw sa baba. Sila yung makikipag, anong tawag dito? Makipag-usap sa customers. Sila yung frontliner. Sila yung nakikita ng mga tao. Sila yung nagiging representative nung vision mo bilang CEO. So sila yung nag-execute sa baba. Ang problema, kung sa Tier 1 pa lang, hindi mo na alam trabaho mo at hindi mo na ibigay sa Tier 2, sa management, hindi alam ng Tier 3, ng mga executioners, nang nag-execute yung paano nila gagawin yung nabivision ng Tier 1. Okay? Matthew 25:23. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Actually, pwede mo itong i-apply sa Tier 3, pero pwede mo rin itong i-apply bilang tao na pinagkatiwalaan ng Diyos sa negosyo na meron ka. Tama? So, kung ikaw ay faithful sa maliit na bagay, ikaw ay pagkakatiwalaan sa mas malaki. So again, kung ikaw ay nasa level ng Tier 3, sa kung nasaan ka, dapat ito yung mga mindset na meron ka, mga principles na kinikip mo. In business, execution determines reputation. So kung ano yung execution sa baba, dun nagbe-base yung reputation ng kumpanya. Hindi dahil pogi yung CEO, di ba, mga kamukha ko, di ba? O kaya naman, sobrang mayaman, pero sablay yung execution, yung Tier 3, yung reputation ng kumpanya ay masisira. Kaya napaka-importante talaga ng communication. Simula sa taas, pababa. Alam natin. So, this is not corporate theory. Sorry, meron pa. When Tier 3 is weak, customer complaints increase, revenue becomes unstable, branding collapses, leaders blame the market. Hindi naman pala market yung problema. Execution yung problema. So, this is not corporate theory. This is a kingdom intelligence. Sabi dito, even heaven operates in 3-tier. Ano yan? Tingnan mo. Di ba, we have Father, Son, and Holy Spirit. Sobrang order talaga ni God. Si God the Father, siya yung may vision, siya yung may will, tapos siya yung owner. Intindihan? Si Son, siya yung governance, siya rin yung HR eh. Di ba? Hindi nilagay ko lang dyan. And administration. Na binigay na sa kanya yung authority. Pagdating sa Holy Spirit, siya yung execution and power. Ini-empower niya yung mga tao para magawa nila ng tama yung trabaho. May order. So, kung walang order yung kumpanya ninyo, parang pwede mong sabihin sa sarili mo na you are not applying yung natututunan mo sa Bible. So, kaya magkaroon tayo ng realization. Sabi dito sa Romans 13:1, let everyone be subjected to governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. So, sa government natin, ako naniniwala ako, si Lord naman yung nag-upo sa kanila.
ang pwede ko lang i-apply dito. Kahit sa negosyo na meron kayo, pwede nyo sabihin na, etong tamang taong to binigay sa amin ni Lord. No? Kasi siya yung nagsiset ng authority. Kahit sa negosyo nyo, hindi lang naman government yung may authority, even your business, even the organizations meron. So, lalo na sa mga churches, sa mga ministries, si Lord yung, sabi diyan, everyone be subjected to governing authorities. Magpasakop daw kayo. Submit. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Kung ano daw yung nag-exist na authority, ang nag-establish niyan, si Lord. So kung sino yung mga leaders niyo sa business niyo, most likely, pinadala yan ni Lord sa inyo, lalo na kung align kayo dun sa kagustuhan niya. Na makatulong kayo sa marami, makatulong kayo sa mga tao, malaman ng mga tao na tunay yung Diyos dahil kayo ay mabuting may-ari ng negosyo. Bibigyan kayo ng mga tao. Tapos yung mga taong yan, si God yung nag-establish niyan. Naunawaan niyo ako. Gusto ko lang explain to na maigi. But, kahit na sabihin natin na sila ay nasa taas, or sila yung authority, sila yung nilagay, pero hindi abiding yung kanilang ginagawa. It doesn't mean na susundin mo pa yon. Halimbawa, ako may-ari ng kumpanya. I'm part of the tier 1. Okay? Tapos, inuutusan ko naman daya yung mga nasa tier 2. O kaya naman ikaw, naiintindihan niyo ba ako? Inutusan ko tumandaya. Tapos ikaw, nasa level ka ng tier 2. COO ka, CFO ka, o kung ang magiging problema, susundin mo ba siya? Di ba mahirap? Kaya siguro yung mga Christians, medyo nagagalit na rin sa nangyayari sa government. No? Pero hindi naman rally yung solusyon. Ang solusyon ni Lord para mabago yung bansa, discipleship, hindi rally. Ha? Hindi yun yung prinomote niya na strategy. Kaya napaka-importante ng culture sa kumpanya. Dapat magsimula yun sa'yo bilang may-ari. Yung kultura. Hindi makademonyo, kundi makadiyos. Dapat sa'yo pa lang nakikita na ikaw ay representative ni God. Para alam nila yung standard mo ay naaayon, abiding the law of the kingdom. Ang mahirap, ikaw mismo na may-ari, ikaw mismo na leader, ikaw mismo na nandun sa tier 1, ay pasaway. Sinasabi mo, Christian ka. Nag-preach na dito, no? Preaching ba to? Hindi, gusto ko lang ma-emphasize itong bagay na to. Kasi hindi porkit ikaw nilagay sa authority, yung power mo ay sobra-sobra na. Hindi pa rin. Kasi sabi dito, if you have Bible, hindi ko nilagay dyan Acts 5:29, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." So, don't abuse your power. Don't abuse your authority. Pinasok ko lang yun dito kasi pinag-uusapan natin yung hierarchy, yung tier, yung antas. Okay? So, move on ako. Hierarchy is not exploitation. Hierarchy is clarity of authority. Anong ibig sabihin? Yung hierarchy daw ay hindi para mang-abuso. Naintindihan? Sinasabi ko Kundi para linawin kung sino yung responsable, sino yung magdidesisyon o nagdidesisyon at sino yung mananagot. So, pag nasisira yung reputation, kailangan mahanap natin dun sa tier 3 kung sino yung hindi sumusunod dun sa pinagagawa ng tier 2. Okay? Ngayon, kung nakita na sobrang dami pala, baka tier 2 yung may problema kasi hindi niya na-execute yung vision ng tier 1. Okay. Clear authority accelerates decision-making. Clear roles reduce friction. Kung hindi maintindihan ng tao kung ano talaga yung trabaho nila sa kumpanya, ng mga executives nyo, ng mga managers nyo, ng mga tao ninyo, magkakaroon ng friction pag-aaway-away. Kasi magiging politika, palakasan, pagalingan. Hindi mo naman trabaho yan, ba't ginagawa mo yan? Hindi, wala naman sinabi sa akin na hindi ko trabaho to .
pwede ko ito pakialaman. Bida-bida ako eh. Mag-aaway-away na sila. O maapekto na yung trabaho kasi pag sila yung magkasama sa field o kaya sila yung magkasama sa management, nag-aaway sila. Ang ganda-ganda naman yung idea nung iba, nung isa, kukontrahin nung isa. Kahit naman helpful masyado yung sinasabi niyang idea, kukontrahin ito. Bakit? Kasi may friction na. Hindi na nila maintindihan kung ano ba talaga yung trabaho nila. Kaya maganda pag-usapan natin next week yung HR kasi part yun. Paano maa-align yung mga tao. So, when business ignores tiers, they self-destruct. Owners doing staff work, gagawin ng mga may-ari yung trabaho ng kanilang mga staff, stock companies. Hindi na mag-move forward. Kasi wala nang humahawak ng timon eh. Yung may hawak ng timon sa barko, nandun na sa ilalim. Naglalagay na ng siga dun sa barko para umandar yung barko. Naintindihan nyo ba? Wala nang nagda-drive. So, dapat hindi. Pag lumalaki kayo, dapat maintindihan nyo to. Huwag kang pakitang gilas. Pwede masabihin na, yung boss namin sobrang galing mag-lead. Yung boss namin, siya nagluluto dito. Ibig na nag-iisip ka, paano masasarap yung pagkain kung restaurant nyo? O kaya paano lalaki pa yung franchising kung pinapa-franchise nyo yung negosyo nyo? Dapat, managers acting like owners, power struggles. Staff making policies sa CEO, yan eh. Loss of direction. Sabi dito sa Matthew 12:25, Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined. And every city or household divided against itself will not stand. So again, yung konteksto nito, siya ay inaakusahan ng mga Pariseo na yung kapangyarihan niya ay galing kay Beelzebul. Last week ko na rin to si Beelzebul ay pangalan ni Satan sa panahon nila. Yun yung tawag kay Satan. Sabi niya, kung galing kay Satan yung kapangyarihan ko at kontra ako kay Satan, di parang sinisira ni Satan yung sarili niya? Yung sarili niyang kaharian? Parang ganun, di ba? Sumasagot siya ng ganun. So, dapat yung kingdom daw, yung every kingdom daw, hindi divided. Hindi siya kontra. Dapat aligned. Yun yung trabaho ng CEO. Integration. Siya yung chief integrator officer. Siya yung nag-i-integrate. Ano yung Tagalog ng integrate? Sa ibang lengguwahe, pag-align ng lahat ng sistema from marketing system, finance system, operation system, all the system, i-align niya, i-integrate niya para mag-work as one. That's the work of CEO. Naintindihan? O pag hindi mo naintindihan yun, hindi ka pwede maging CEO. Kasi magmamagaling ka lang. Pakitang gilas ka lang. Naka-Rolex ka. CEO ko, naka-Rolex ako. Tapos naka-Ferrari ako. That's not being CEO. CEO integrates all the system. In successful businesses, leaders set direction, management builds system, staff executes consistently. Wow. Diba? Closing. Order is not micromanagement. It is strategy. High-performing businesses don't run on emotion. They run on structure. Kaya itong tatlong to, napakaganda matutunan natin kasi ito na yung simula nung pagbibuild mo ng structure. Ito na yung foundation ng structure. Okay? So, the issue is not effort. The issue is alignment. Vision without system is fantasy. That's why, kahit na magaling yung CEO, kung walang mag-ooperate, fantasy lang. System without vision, kahit napakagaling ng COO, nag-ooperate, pero walang vision, walang kwenta yung vision, hindi marunong yung CEO, bureaucracy yung mangyayari. Alam niyo, meron sa bureaucracy. Corruption. Hindi, joke lang. Sa Pilipinas kasi yun eh.
Execution with, ako lang tumawa sa joke ko. Execution without clarity is waste. So, but when the three-tier system is aligned, decision becomes faster, growth becomes sustainable, profit becomes profitable, leader regain focus. Hindi pa rin ako tapos. Bilisan ko na lang Sabi dito, but seek ye first, Matthew 6:33, the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. So, in business terms, governance first, structure first, alignment first. Itong verse parang inuutos ni Kristo tungkol sa priority. Anong priority? Ang priority ba ay all these things? Profit, prosper or success? Is that the priority? No, the priority is seek first what? The kingdom and righteousness. Kingdom is government. Righteousness is order. So, mako-connect natin, Seek first the government and the order, and all these things will be added unto you as well. Kinonect ko lang. Pero kaparehas sa pagiging parte ng kingdom ni God, seek first priority. What? Kingdom and righteousness. Righteousness, yung order. Yung kingdom ay government, leadership. So, order produces wealth, chaos consumes it. Kapag may chaos, malinaw ang kita pero magulo ang paglabas ng pera. May pera pero walang control. May income pero walang naitatabi. So, yung net maliit kasi magulo. Bumababa yung net. Ano yung net? Yung pinangkukuha ng isda. Net income. So, kaya hindi nauubusan ng pera ang tao. Hindi nauubusan ng pera yung tao dahil kulang siya sa income. Kulang siya sa order. Hindi niya inorganize. Hindi niya inayos yung sistema. So next week, ang pag-uusapan natin ay HR system. Three-tier of HR system. I-understand natin yun. So right now, tayo ay tapos na. Pero pipilitin ko next week na i-discuss kung paano natin yung business system na pinag-uusapan natin ngayon ay ma-discuss sa mas mababang, anong tawag dito? Mas maintindihan ng mga nagsisimula kasi medyo mabigat talaga to Pinag-isipan ko talaga ng ilang araw kung i-discuss ko to o hindi. Masteral na kasi to Mabigat, no? Opo. Sino ba nag-request nito? Sino nag-request nito? Pero next week, ituturo ko sa inyo paano siya i-apply sa nag-start. Kahit 5 people lang kayo or 10 people lang kayo nag-start or 3 lang kayo nag-start, pwede nyong i-apply to. Okay? Naintindihan? So, I hope you learn. Medyo naubos yung power ko doon.